vision, but be filled with the Holy Spirit. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Araw, Panginoon, na kami ay tutunghay muli sa iyong mga salita at kami ay makakasumpong muli ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang aming pong sa panalangin, buksan mo ang aming mga puso't isipan at malaya kang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa iyong biyaya at salamat po dahil ikaw ay narito sa oras na ito. Pahiran mo ng langis ang labi ng iyong lingkod, gayon ang pandinig ng iyong pong bayan. Sa iyong lahat ng papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may take your seats, please. Verse 4, ito po ang sinasabi, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit, and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. The day of Pentecost is always a great day of celebration para po sa church. Ang araw po ng Pentecost ay ang pagkasilang ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. As we gather each year on this day to hear the story of the birth of the church told in Acts chapter 2, when the Holy Spirit came upon the apostles like the rush of a violent wind with tongues as of fire dancing on their heads, people from all nations hearing the apostles speaking in their own languages, and more than 3,000 responded to the call of being saved and being baptized into Christ. Now, alam natin ang kwento ng Pentecost. Nung sila po ay nandoon sa upper room, ang sabi sa kanila ng Jesus before that happened, kayo ay mapupuspos ng banal na Espiritu. And on that particular day, when they were praying and having time together in communion with God, they were filled with the Holy Spirit. At nung sila po ay napuspos ng banal na Espiritu, sila po ay nagsalita ng iba't ibang mga wika. At yung pong mga tao na napalibot sa kanila ng oras na yun na nakapakikinig ng nagaganap sa bawat isa sa kanila, ang sabi nila, sila ay mga lasing. Okay? They were drunk. Then all of a sudden, Peter, filled with the Holy Spirit, he began to stand up and began to preach of the Word of God and tell of who Jesus is. Alam niyo, naging resulta ng kanyang pangangaral, 3,000 people got saved on that day. 3,000 ang naligtas sa loob ng 3 minutong preaching. Now, that's an amazing story of the miracle of the Pentecost. But don't you wonder a little, tulad ng napakaraming iniisip ng napakaraming tao sa panahon ngayon, nasa na ang dating apoy at dating kapangyarihan ng tinatawag na Pentecost? Where is the excitement of that first fire of the Pentecost? Alam niyo, mas mainam na katanungan sa panahon po natin ay hindi hanapin kung nasaan na ang apoy na iyan. Ang mas mainam na katanungan is, how can I be filled with the Holy Spirit today? Paano ba ako mapupuspos ng banal na Espiritu sa kapanahunan ngayon? That no matter how modern our time may be, how can I be filled with the Holy Spirit? As a matter of fact, yan po ang punto ng Pentecost, to give us the Holy Spirit and to be filled with the Spirit of the living God. Kung yan po ang tanong na ating pong itatanong sa hapon na ito, we are going to have a pretty exciting answer. Bakit? Because the Holy Spirit is without a doubt here with us today to fill us the way He filled the disciples in the birth of the church of our Lord Jesus Christ. Nais ko pong sabihin sa inyo mga magulang, mga kapatid, ang banal na Espiritu na naranasan ng mga disciples noon is the same Spirit that we can experience in our life and in our midst this evening. What is the filling of the Holy Spirit? Ano ba ang makahulugan pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu? Now, to be filled with the Holy Spirit is to be controlled by the Spirit. Pag-isabi sa katabi mo, controlled by the Spirit. When one is filled with the Holy Spirit, hindi ka lang naging speak in
100 pounds. Hindi naman po nakikita yung tinatawag na external manifestation of the indwelling power of the Holy Spirit, but He gives the Holy Spirit complete control of His life. Ibig sabihin, hinahayaan natin na ang banal na Espiritu ang mamuna, ang siyang tunay na umawak ng buhay ng bawat isa. Now, what happens when one is filled with the Holy Spirit and how to be filled with the Holy Spirit in our modern time today? Yan po ang nais natin sagutin na katanungan sa gabi ito. Number one, do not grieve the Holy Spirit. Pakisabi sa katabi, do not grieve the Holy Spirit. In Ephesians chapter 4 verse 13 says, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. One of the many things na sinasabi ng Biblia, tinuturo ng Biblia, patungkol sa Diyos is that God can be grieved. Moses wrote that God was grieved before the flood. Si David po, sinabi niya that God was grieved with the grumbling Israelites. Si Isaiah prophesied that Jesus would be acquainted with grief. Jesus wept over the wayward Jerusalem, and He wept and grieved doon sa grave ni Lazarus. Now, the key word for our purpose is grief. And most Bible versions are consistent in how they translate that verse. Yung pong mga looser translations of the Greek text shows words that provided some wonderful insights in our time today. Sabi ng CSB or Christian Standard Bible, and don't grieve the God's Holy Spirit. In the Common English Bible, ang sabi doon, don't make the Holy Spirit of God unhappy. Unhappy. Grieve God, don't break His heart. And in the Amplified Version, it says, and do not grieve the Holy Spirit of God, do not offend or vex or sadden Him. Now notice, translators use words like sad and unhappy. Yan po ang kanilang ginamit. Ang punto po ni Apostol Pablo ay ito. It shows us that Paul is urging us not to give the Holy Spirit any reason to experience a profoundly negative emotion. Huwag daw po natin saktan ang kalooban, ang damdamin ng banal na Espiritu. Don't make the Holy Spirit unhappy. So kung tingnan kami mo, sabihin mo sa kanya, don't make the Holy Spirit unhappy. Now, we as Christians, we cannot leave our Lord Jesus behind. Lagi natin kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. But we may grieve Him, or in a much layman's term, we can break God's heart. Maaari daw po nating masaktan ang kalooban ng Banal na Espiritu, ang kalooban ng Diyos sa pamamaraan ng ating pong pamumuhay. Now, what grieves the heart of God? In Ephesians 4:31, it says, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sinasabi po ni Apostol Pablo, you cannot be filled with bitterness and at the same time be filled with the Holy Spirit. Hindi pwede yun. Hindi pwede sinasabi natin tayo ay puspos ng Banal na Espiritu, pero punong-puno ng galit ang ating mga puso. Hindi pwede sinasabi natin we are filled with the Holy Spirit, pero punong-puno ng pagkamuhi sa balang loob ang ating pong mga damdamin. When the Apostle Paul tells us not to grieve the Holy Spirit, he is describing a series of behaviors, what believers should do and what they should not do. Meron kung paano ng Biblia kung paano dapat ikaw at ako ay mamuhay. First, we should avoid an immoral lifestyle, illustrated by confused thoughts, hardened hearts, closed minds, impure and greedy thoughts sa ating pong mga buhay. Secondly, we are to adopt Christ-honoring lifestyle. Pakisabi nga sa katabi mo, Christ-honoring lifestyle. Ibig sabihin, hindi mo lang basta ginagawa ang mali, kundi pinalitan mo ang mali ng mainam na klase ng pamumuhay. Pamumuhay na nagbibigay
kapangyarihan, kalulatian sa ating Panginoong Heso Kristo. At ang isa sa mga binabanggit ni Apostol Pablo, maliwanag na ikaw at ako ay hindi sinasaktan ang kalooban ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Pakitanong mo yung katabi mo, kamusta ang dila mo? Ayaw ka niyang tigma. Now, the Apostle Paul made mention of that in verse 24. Whenever we say that we are now wearing the new self, at tayo ay puspos lumalakad sa Banal na Espiritu, ang ating pong mga pananalita ay nagbibigay ng pagpapala sa buhay ng iba. That's the context of what the Apostle Paul tells us, not to grieve the Holy Spirit. Understanding the new life of Christ, the Apostle Paul describes to the Ephesians means living in a way that honors the Holy Spirit's work in our lives. Ang binibigyan punto ni Apostol Pablo, nawa sa lahat ng ginagawa natin, maging sa ating mga pananalita, ay hindi po natin nasasaktan ang damdamin ng banal na Espiritu. Now, sabi po ni Bruce Barton in the Life Application New Testament Commentary, and I quote, that the Spirit can be cause sorrow points to personality of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person who can be saddened, nalulungkot ang Banal na Espiritu by the way we live. Paul has already explained that the Holy Spirit's power within gives new life to believers while we continue to battle with our sinful nature. Hindi naman po tayo magiging perfecto sa mundong ibabaw. But, meron pong malaking but, we should be living for Christ each day. Na ang goal ng buhay natin bawat araw, mamuhay ako para kay Kristo. Na makita si Kristo sa paraan ng aking pananalita, sa pamamaraan ng aking pag-iisip, sa pamamaraan ng aking pag-uugali o gawin, mahayag si Kristo sa aking buhay. To refuse to do so, to constantly give into lying, anger, stealing, and foul thoughts, is to bring Him sorrow. End of quote. Now, tatanungin mo ako, Pastor, anong gagawin ko? May mga ganyang pagkakataon sa aking buhay. Wala naman pong perfect sa atin. I love what Pastor David preached this morning sa 10:30 service. Lahat po tayo ay may mga kahinaan. Pakitignan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, may kahinaan tayo. Okay? Alam mo yung ayaw kausap yung kapagin perfect. Pag perfect ka na, delikado ka na. Nalapit ka na. And live lives that glorify God. Ihingi natin ang tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo. Hindi maganda ang bibig ko. Patawarin mo ako. Hindi ako maganda mag-isip sa kapwa ko. Patawarin mo ako. Ako galing talaga. Ako naman. Patawarin mo ako kasi ang aking po mga pananaw sa buhay ay tila magasablay. Patawarin mo ako sa pamamaraan ng aking mamuhay. At pag sinabing humingi ka ng tawad, talikuran mo na ang dati mong gawin. Amen. Make a decision today that every single day I will live to glorify God through my life. If you want to be filled with the Holy Spirit, let us not make the Holy Spirit unhappy in the manner we live out our lives. Pangalawa, do not quench the Holy Spirit. Kung kanina do not grieve the Holy Spirit, we are going to look at do not quench the Holy Spirit in 1 Thessalonians 5:19. Now we know that it is impossible to quench or to extinguish the Holy Spirit's fire sa buhay ng tao. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo ay yung pipigilan mo. Yan ang ibig sabihin po ng word na quench. Na pinipigilan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin matapos nating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. In the Unabridged Universal Dictionary ng Webster, ang ibig sabihin po ng hinder or quench is to cause delay, to cause interruption,
happening. Ibig sabihin, ikaw mismo ay nagpapasya na hindi makakilos ang banal na spirito sa iyong buhay. The verb hinder emphasizes causing harmful or annoying delay or interference with your progress. Nakinig ka, kapatid, ha? When the child of God sins and gets out of fellowship, they are hindering the activity of the Holy Spirit in their lives. Alam niyo mga kapatid, pag tayo may nagkasala at nagkamali, ano lang ang dapat natin gawin? Humingi na tawad. Lord, patawarin mo ako. Ganun lang kasimple. Marami sa atin, pag nagkamali o nagkasala, imbis na humingi ng tawad, nagpapakalayo sa Panginoon. Di mo na ako magsimba. Di mo na ako aating. Now, when you do that, napipigilan ang pagkilos ng banal na spirito sa ating mga buhay. That's what the Apostle Paul had meant when he said, do not quench the Holy Spirit. Ano ba ang mga activities ng banal na spirito sa buhay natin? One of his activities is to provide guidance and direction in doing the will of God. Ginagawa mo ng banal na spirito na bigyan ka ng gabay. Bigyan ka ng karunungan at bigyan ako ng karunungan kung paano ang kanyang kalooban ay maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. The other activity that the Spirit is performing in our lives or in the life of God's children after justification is reproducing the character of Christ. Na kapag hinahayaan po natin ang banal na spirito na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin, tulad ng sinasabi ng Biblia, mas lalo natin nagiging kamukha si Jesus. Ibig sabihin, umaayos ang pamamaraan ng ating po mga buhay. Nakikita sa ating yung tinatawag na fruit of the Spirit, fruit of life, and fruit of righteousness. When a Christian sins and gets out of fellowship, they are in effect hindering the Spirit's work na makita ang katangian ni Kristo o mismong si Kristo sa pamagitan ng ating mga buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mong hadlangan ang banal na Spirit. Let us not hinder His work